Mga kababayan, kung kayo ay SSS pensioner o mayroon kayong mahal sa buhay na umaasa sa SSS pension bilang pangunahing kabuhayan, huwag kayong aalis sa video na ito kahit isang segundo dahil ngayong Hunyo 2026 may napakahalagang pagbabago na direktang makakaapekto sa halaga ng pensyon na darating sa inyong account. Hindi ito chismis, hindi ito rumor. Ito ay opisyal, ito ay kumpirmado, at ang bawat detalye na ibabahagi namin sa inyo ngayon ay kailangan ninyong malaman bago pa man dumating ang araw ng crediting. Kaya manatili kayo dahil sa loob ng susunod na ilang minuto, ipapaliwanag namin sa inyo ng malinaw at simple ang lahat, ang halaga ng dagdag, kung kailan eksaktong papasok ang pera, at ang isang bagay tungkol sa paraan ng pagkukuwenta ng increase na hindi alam ng karamihan, na kapag naunawaan ninyo, magiging mas malinaw sa inyo kung gaano kalaki talaga ang epekto nito sa inyong buhay sa mga darating na buwan at taon. At kung bagong nanood kayo sa ating channel, maligayang pagdating, isubscribe na kayo ngayon at i-click ang notification bell para lagi kayong makatanggap ng pinakabagong update tungkol sa SSS, GSIS at lahat ng benepisyo na para sa inyong kapakanan. I-like na rin ang video na ito para makatulong sa aming channel, maraming tao na nangangailangan ng ganitong impormasyon. Sige, simulan na natin. Ang pinaka-exciting na balita ngayon para sa milyon-milyong SSS pensioner sa buong Pilipinas ay ito. Ang second round ng monthly pension increase sa ilalim ng 3 taong SSS Pension Reform Program ay opisyal nang magsisimula ngayong Hunyo 2026. At ang salitang opisyal doon ay mahalaga dahil marami pa ring nagtatanong kung totoo ba ito o baka maantala pa. Ang sagot ay malinaw. Nangyayari na ito ngayong buwan. At ang pinakamagandang parte, orihinal na nakatakda sana ang implementasyon na ito sa September 2026. 3 buwan pa ang pinagantay sa mga pensioner. Pero dahil kinikilala ng SSS ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ang pabigat na nararamdaman ng mga pensioner sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, pinagpasyahan nilang pabilisin ang proseso at ilabas ang dagdag na ito ngayong Hunyo na. Para sa isang lolo o lola na mahigpit na nagbo-budget bawat buwan, ang 3 buwang pagkakaiba ay hindi maliit na bagay. Iyon ay 3 buwang mas maaga ang tulong. At para sa SSS, iyon ay isang makabuluhang desisyon na nagpapakita na sineseryoso nila ang responsibilidad nila sa mga miyembro. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importanting tanong na nasa isip ng lahat. Magkano ang dagdag? At dito kailangan nating maging maingat dahil ang halaga ng increase ay hindi pantay-pantay para sa lahat. Ang porsyento ng dagdag ay nakasalalay sa uri ng benepisyong natatanggap ninyo. Para sa mga retirement pensioner at disability pensioner, ang karagdagang increase para sa second round na ito ay 10%. Para naman sa mga survivor pensioner, iyon ay ang mga asawa, anak o dependent na tumatanggap ng death pension dahil sa pagkamatay ng miyembro, ang dagdag ay 5%. Mahalaga ring malaman ninyo na ang pension increase na ito ay para lamang sa mga kasalukuyang kwalipikado at aktibong pensioners. Kung mayroon kayong kamag-anak na magre-retire pa lamang simula Hunyo 2026 pataas, ang kanilang pagsasama sa aumento ay depende sa kaka-aproba ng kanilang retirement at sa effectivity ng kanilang pension batay sa mga susunod na schedule ng SSS. Kaya para sa mga bagong magre-retiro, huwag mag-alala. May proseso para sa inyo at makikita rin kayo sa programa pero may sariling timeline ang inyong kaso. Ngayon, pag-usapan naman natin ang schedule ng pagpasok ng pensyon ngayong Hunyo 2026 dahil ito ang ikalawang pinakamalaking tanong na naririnig namin. Kailan ba eksaktong darating ang pera sa aking account? At may magandang balita dito. Hindi kailangan ng advance release o espesyal na pagsasaayos ng petsa ngayong buwan dahil ang mga regular na petsa ng crediting ay nahulog sa mga normal na araw ng trabaho ng mga bangko. Para sa unang batch, iyon ay ang mga pensioner na ang contingency date ay nahuhulog sa pagitan ng ika-1 at ika-15 ng buwan. Ang regular na petsa ng crediting ay ang unang araw ng buwan. At dahil ang Hunyo 1,
2026 ay isang Lunes na isang normal banking day. Ang pensyon ay inaasahang ilalabas sa mismong araw na iyon. Walang abala, walang pagpapaliban. Direkta sa Hunyo 1. Para naman sa pangalawang batch, ang mga pensioner na ang contingency date ay nahuhulog sa pagitan ng ika-11 at ika-31 ng buwan. Ang kanilang regular na petsa ng crediting ay ang ika-16 ng buwan. At dahil ang Hunyo 16, 2026 ay isang Martes, na isa ring normal banking day, ang pension ay inaasahang ilalabas din sa mismong araw na yon. Kaya para sa parehong batch, ang Hunyo ay nagbibigay ng malinis at maayos na crediting ng walang komplikasyon. Kaya na gusto naming linawin para maiwasan ang pagkabigo o pagkalito. Kahit ang SSS ay naglalabas ng pera sa tamang petsa, ang bilis ng aktwal na pagpasok ng pondo sa inyong personal na account ay maaaring magkaiba-iba depende sa bangko o disbursement channel na ginagamit ninyo. Ang ilang bangko ay mas mabilis magproseso ng mga transaksyon kumpara sa iba. Ang ilang e-wallet providers ay may kanya-kanyang processing time. Kaya kung dumating na ang Hunyo 1 o Hunyo 16 at hindi pa kita ang pera sa inyong account sa eksaktong oras na inaasahan ninyo, huwag agad magpanik. Bigyan ng ilang oras ang inyong bangko o disbursement channel na iproseso ang transaksyon. Kung makaraan ng buong araw at wala pa rin, saka na kayo kumausap sa inyong bangko o sa SSS directly para i-check ang status. At ngayon, gusto naming ibahagi sa inyo ang isang bagay na para sa amin ay isa sa pinaka-exciting at pinakamakabuluhang aspeto ng buong pension reform program na ito, ang paraan ng pagkukuwenta ng increase. Dahil ito ay hindi simpleng patag na kalkulasyon. Ito ay gumagamit ng tinatawag na compounded effect. At kapag naunawaan ninyo ang ibig sabihin nito, magiging mas malinaw kung gaano karami talaga ang epekto nito sa inyong pensyon sa haba ng panahon. Ang compounded effect ay nangangahulugang ang bawat susunod na round ng increase ay hindi ibabase sa inyong orihinal na basic pension. Ibabase ito sa kasalukuyang updated na halaga ng inyong pensyon pagkatapos ng bawat increase. Hayaan ninyong gumamit kami ng malinaw na halimbawa para mas madaling. Sabihin nating ang isang retirement pensioner ay may basic pension na 3,000 piso noong Agosto 2025. Dumating ang first round ng increase noong Setyembre 2025. 10% ng 3,000 piso ay 300 piso. Kaya naging 3,000 at 300 ang kanyang buwanang pensyon matapos ang unang round. Hindi na siya bumalik sa 3,000. Ang 3,000 at 300 na ang kanyang bagong baseline. Ngayong Hunyo 2026, dumating na ang second round. Ang 10% dagdag ay hindi ibabase sa orihinal na 3,000. Ibabase ito sa kasalukuyang 3,000 at 300. 10% ng 3,000 at 300 ay 330 piso. Kaya ang bagong buwan ng pensyon matapos ang second round ay 3,000 at 630 piso. At sa susunod na huling round ng implementasyon ng program, ang 10% ay ibabase naman sa 3,000 at 630 piso. Iyon ay karagdagang 363 piso. Kaya sa katapusan ng 3 taong programa, ang pensioner na nagsimula sa 3,000 piso ay magtatapos na may halos 4,000 piso bawat buwan. Iyon ay halos 1,000 piso na dagdag mula sa orihinal na halaga. At hindi man lang kinailangan ng pensioner na gumawa ng kahit ano para mangyari iyon. Nangyari ito dahil sa compounding effect ng programa. Para sa mga pensioner na may mas mataas na basic pension, mas malaki rin ang epekto ng compounding. Kung ang isang pensyon na 10,000 piso bago ang first round, naging 11,000 siya pagkatapos ng first round. Ngayong second round, ang 10% ng 11,000 ay 1,000 at 100. Kaya magiging 12,100 ang pensyon niya pagkatapos ng Hunyo. At sa final round, ang 10% ng 12,100 ay 1,210 piso. Kaya ang kanyang kabuuang pensyon ay magiging halos 13,300 mula sa orihinal na 10,000. Iyan ang kapangyarihan ng compounding, hindi ito linear na pagtaas. Ito ay accelerating na pagtaas na nagiging mas malaki at mas malaki sa bawat round. Gusto rin naming bigyan kayo ng ilang mahalagang paalala bago matapos ang video na ito dahil ang impormasyon ay hindi sapat kung hindi tayo naghahanda. Una,
Tiyakin na updated ang inyong disbursement account sa SSS. Kung nagpalit kayo ng bangko, nagbago ang account number o may anumang pagbabago sa inyong personal na impormasyon, ayusin ninyo ito ngayon, bago dumating ang Hunyo 1 o Hunyo 16. Ang isang hindi updated na disbursement account ay ang isa sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit na-delay ang pensyon ng ilang pensioner at ito ay isang problema na madaling maiwasan kung gagalaw kayo ng maaga. Pangalawa, para sa mga may obligasyon sa Annual Confirmation of Pensioners o ACOP, tiyaking natupad na ninyo ang inyong compliance. Ang hindi pagsumite ng ACOP sa tamang oras ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagtigil ng inyong pensyon at ayaw nating mangyari iyon ngayong darating ang malaking dagdag. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o gamitin ang MyTuldok SSS online portal para i-check ang inyong status. Pangatlo, at ito ay isang babala na palagi naming inuulit dahil palagi itong nagiging tuwing may malalaking anunsyo mula sa SSS. Mag-ingat sa mga scammer at peke na impormasyon. Sa tuwing may malaking anunsyo tulad ng pension increase, laging lumalabas ang mga taong gusto samantalahin ang mga walang malay na pensioner. Maaaring may makipag-ugnayan sa inyo na nagpapanggap na empleyado ng SSS, nagtatanong ng inyong personal na impormasyon, o nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng bayad para matanggap ang inyong increase. Huwag maniwala sa mga iyon. Ang SSS ay hindi hihilingin sa inyo ng anumang bayad para matanggap ang inyong pensyon o ang inyong increase. Ang pensyon ay otomatikong pumasok sa inyong account. Walang kailangang gawin para makuha ito maliban sa pagtiyak na updated ang inyong disbursement information. Palaging suriin ang opisyal na website ng SSS at ang kanilang mga verified na social media accounts para sa lahat ng opisyal na anunsyo. At para sa mga pensioner na gustong mas maunawaan ang kanilang personal na pension computation kung gaano kalaki ang inyong makukuha pagkatapos ng second round increase, ang pinakamabuting gawin ay makipag-ugnayan direkta sa SSS sa pamamagitan ng inyong MyTuldok SSS account o bumisita sa pinakamalapit na SSS branch. Ang mga ahente ng SSS ay makakatulong sa inyo na i-compute ang eksaktong halaga ng inyong bagong pension base sa inyong kasalukuyang record. Huwag umasa sa mga kumpoto na ibinabahagi sa social media na maaaring hindi tumpak para sa inyong partikular na sitwasyon. Ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay ang malaman na ang program na ito ay isang konkretong hakbang patungo sa mas mahusay na kalidad ng buhay para sa mga SSS pensioner. Sa loob ng 3 taon, sa 3 magkakasunod na rounds ng increase na gumagamit ng compounding effect, ang mga pensioner na matagal nang naghihintay ng makabuluhang tulong ay makikita ang tunay na pagbabago sa kanilang buwanang kita. At ang Hunyo 2026 ay ang ikalawang mahalagang hakbang ng paglalakbay na iyon. Hindi lang ito numero sa papel, ito ay mas maraming pagkain sa mesa, mas madaling bayaran ang mga kuryente at tubig, mas madaling makabili ng gamot, at mas maliit na pasanin para sa mga pamilya na umaasa sa pensyon bilang pangunahing kabuhayan. Bago kayo umalis, isang pabor lang ang hihilingin namin sa inyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin ninyo kung isa kayong SSS pensioner o kung mayroon kayong mahal sa buhay na makikinabang sa pension increase na ito ngayong Hunyo. Ibahagi rin ang inyong mga tanong dahil binabasa namin ang bawat komento at ginagamit namin ito bilang gabay sa mga susunod na video na gagawin namin para sa inyo. At kung nakinabang kayo sa video na ito, pakibahagi ito sa lahat ng inyong kakilala, kamag-anak, at kapwa pensioner, sa Facebook, sa inyong group chats, sa mga kapitbahay. Maraming lolo, lola, at benepisyaryo ang hindi regular na nanonood ng mga update online at ang isang share mula sa inyo ay maaaring makatulong sa kanilang malaman ang mahalagang balitang ito bago pa man dumating ang araw ng crediting. Maraming salamat sa inyong oras at tiwala sa ating channel. Ingat kayo lagi at hanggang sa susunod na video.